Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 2 CTG members sumuko sa Philippine Army, muling nakapiling ang kanilang pamilya. 40.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa NAIA, deconsolidators sa balikbayan boxes, sinuspindi ng Bureau of Customs. Seguridad sa Malampaya, tiniyak ng AFP matapos ang bagong tuklas na natural gas. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko ang 2 kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG sa 23rd Infantry Battalion sa Buena Vista, Agusan del Norte noong January 23 at isinuko ang isang rifle at bala bilang pagtalikod sa armadong pakikibaka. Kinilala ang mga ito sa mga alias na Moran, Asyong at Aline, Jasmine Jen. Matapos ang pagsuko, muling nakapiling ng mga dating rebelde ang kanilang pamilya na itinuturing na mahalagang hakbang sa rekonsilasyon at pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Sa hiwalay na aktibidad noong January 22, nagkaloob ang LGU Buena Vista ng tulong pinansyal sa 6 na dating rebelde sa pakikipagtulungan ng Philippine Army. Ayon sa militar at lokal na pamahalaan, patunay ito ng matibay na civil-military partnership at whole-of-nation approach sa pagsusulong ng kapayapaan, reintegration at pangmatagalang kaunlaran sa komunidad. Nasamsam ng Bureau of Customs NAIA, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Ninoy Aquino International Airport o NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, ang mahigit 6 na kilo ng shabu mula sa isang arriving passenger sa NAIA Terminal 3 noong January 26 na nagkakahalaga ng 40.8 million pesos. Natuklasan ang iligal na droga matapos ang masusing inspeksyon sa bagahe ng pasahero kasunod ng natanggap na intelligence information. Ipinasa sa PDEA ang suspect at ebidensya para sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at RA 10863. Samantala, sinuri rin ng BOC, katuwang ang NBI at Department of Migrant Workers o DMW, ang mga abandonadong balikbayan boxes sa Manila International Container Port bilang tugon sa reklamo ng mga OFW. Sinuspinde ang pribilehiyo ng mga deconsolidator na sangkot sa pag-abandona ng mga padala at patuloy ang investigasyon laban sa kanila. As of January 23, 66 containers na ang nailabas at libo-libong kahon ang naihatid habang inaayos ang paglabas ng natitirang padala upang matiyak ang pananagutan at proteksyon sa karapatan ng mga OFW. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang seguridad sa Malampaya Natural Gas Power Project sa pagsadya ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nitong January 23, Biyernes, kasunod ng bagong tuklas na natural gas reserve noong Lunes, January 19. Ayon sa AFP, ang monitoring patrol at site visit sa loob ng Joint Task Force Malampaya ay upang siguruhin ang security posture at operational readiness ng pasilidad sa West Philippine Sea o WPS. Tinalakay sa briefing ang kasalukuyang security measures, maritime at air patrol operations at koordinasyon ng mga ahensya. Nauna nang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Malampaya matapos makumpirma ang bagong gas discovery. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.